Ito yung tubig dito, unlimited. Bukod doon sa may waterfalls doon na maliit, angatin mo nga yung tubig. Kung ganun pa rin kalakas. Hindi naman siya ganun kalakas pero continue siya. Wala pong patayan ng tubig dahil galing po yan sa bukal. Ang view natin yung may school daw po yan. So mag-o-open siya ng July 31 yung arko bago. Kaya po nagkaroon ng kalsada na sementado, paikot nga po. Maganda. Kasama po yun, pupuntahan ko po yan. Ayan po yung kabuuan ng property. Ito. So kasama po yung doon. Andun po yung mini falls. Mayroon pong source ng tubig doon. Unlimited yun. Yan, maulan ngayon. Yung nag-visit po ngayon ay from Manila sila sir. Kaalis lang po nila, nakakotse. Tapos sakto, umulan. Puntahan namin yung property na 1.5 dito, na 150 ang presyo. Napakaganda po nun. At ito tayo sa barangay ng Tagumpay, Real Quezon. Ito ho yung tatayuan ng mga windmill. Yan. Kami po ay peram na lang po ng payong tayo no. Yung bagong arko dito na ginawa. Pero may nakalagay surprise na dun sa nag-donate ng arko. Sa atong road pala na to. Magandang hapon po. Tanghali pa po pala. Ayun mayroong Bangkok. Ito ho yung road na papunta dun sa school. Yan, nung time na nagbalag kami dito, ito ho ay rough road, hindi siya semento. Kaya lang, pansinin nyo po makipot. Kasi ho, ito ay isang lane lang. At pagdating po dun sa school, ay paikot naman. Yan, ito ay paikot lang. Kanina ho pagdating namin, kasama namin yung tumingin. Sila po yung mga senior tapos kagagaling nga daw sa sakit. Hindi na ho namin pinapunta dito, pinababa. Buhos po kanina ang ulan. Baka ho madulas pa. Kasi yung sasakyan hanggang doon lang. Pag aming dinala pa dito, pwede pa sana no para natanaw nila. Pero ito ho ay i-upload natin sa channel para rin mapanood ni Sir Alex. Yung pong kausap natin ay nasa abroad din. Si Sir Alex, yung mother-in-law niya, father-in-law, ay sila yung pumunta dito para tingnan sana tong property. Kaya lang maulan. Ayun. Kami na lang. Sabi ko, pinagad ko na lang pababa sila at kami yung dediretso. Ito ho yung road na papunta dun sa school. Ngayon po yung mga nagtatanong na gustong tumingin sa property na to, kung abot daw ba yung sasakyan. Sa ngayon po ay hindi, kasi ito po ang senaryo. Pagdating po dito sa part na to ay sementado. Kaya lang, dahil nung sinemento, tumaas yan. Tapos nadaanan ng tubig. Yan, tumaas. Mahirap pong ilusong dito yung 4 wheels. Kung 4x4 po, tas mainit, hindi gantong maputik. Abot na po. Iikot lang po yung road na yan. Yung property po ay ayun. Dito ho. Yung pong property ay yan. Yung pong may kulay green na bubong. Ayan na po siya. Kita niyo po ba yung bubong? Ito yung papunta ng school. Yan po yung magandang view. May sea of cloud. Malamig ang klima dito. Lalagyan po ng windmill. November daw po.
At ito naman yung road. So ngayon, pupuntahan namin yung property na yan. At dito po kami dadaan, iikot po kami dito. Tara. Nasa vlog po natin yan. Vlog 215. Yung una natin vlog. Sa ngayon po, available pa rin. So, doon sa una po nating vlog, naipakita po natin yun magmula National Highway hanggang dito. So kung gusto nyo pong mapanood yun, pwede nyo hanapin yung vlog 215 o ilalagay ko po yung link dito sa description para po i-click nyo at mapanood ninyo yun. Doon po sa makakapanood nito, pag gusto nyo pong puntahan itong property, hindi ko na po ikakat kung anong meron sa nilalakaran namin hanggang doon sa site. Kung humaba man siya, okay lang. Para at least po may idea kayo pagdating nyo dito, kung sakaling maulan man, dahil bare months na, pag pumasok ang bare months, lagi na pong maulan dito. So ina-expect natin na ganito po yung maabutan natin dito. May putik. Yan. Tapos ito pa po yung lalakaran. Yan. So yun po, noong unang nag-vlog po tayo, yan pong kalsada na yan ay hindi pa ho semento. Pero ngayon na semento dahil dun sa school. Kung ito po ilalatagan ng mga graba, kasi ito daw po ginawa rin lang nung isang kalapit na property na titingnan natin, may nakabili po na taga Batangas. Ito ho ay inayos lang, nilagyan ng parang may bulldozer na dumaan dito, binayaran. Isang araw lang po yun, nagkaroon na ho ng road ito. Tapos dito ho sa part na to, marami pang binebenta na mga property. Sunod-sunod ho yan. Kaya lang po hindi agad mabili dahil alam naman po natin na kapag yung mga viewers, subscriber, buyer natin nakakita na mahirap pa yung kalsada, umaayaw na po agad sila kasi ang gusto nila tabi lang ng highway, ganun. Pero nagagandahan sila sa lugar. Kaya lang sa isang banda, dun sa mga advance po na ma-imagine nyo po na hindi pa develop yung road, ibig sabihin yung presyo ng mga lupa hindi ganun, sobrang taas. Kasi itong kalsada is kalsada na talaga na papunta to sa pag-ayos, madidevelop po siya, pwedeng ayusin. Pag naayos at na semento, isang beses lang yun, gaganda na. Saka pa tayo bibili ng lupa sa dito sa part na to. Ang mangyayari naman ganun din, itataas na yung presyo ng mga seller. So much better na siguro na kapag bibili tayo, makita natin 2 to 3 years from now, nakita natin potential, pwede natin siyang i-grab. Dahil po yung development ng road hindi pa ganun kaganda, mas mura yung property. Pero since binibigay namin yung info sa inyo, dahil totoo naman po na meron ng mga ginawang kalsada paakyat dito, at isa pa may tester ng windmill na ginawa na nilagay, tas nasasabi rin po ng mga tao dito malapit na po, hindi nga nagkakamali, itong November ay mag-start na magtayo ng windmill itong taong to. Yun po yung potential sa lugar, dahil ang windmill, una po nilang ikinakasa dyan ay yung mga road, yung kalsada, diba?
So, hindi kami nakatuloy dito. Dapat kanina mayroon kaming kasama na mag side viewing dito. Pero nakita namin talaga sila ma'am na yung mag-asawa is senior citizen. At the same time, sabi nga ni ma'am, kagagaling lang daw sa sakit kasi malayo yung biniyahe nung nakaraang araw from Bicol. Pero ang kausap po natin dito is yung kanilang anak na nasa, hindi ko pa alam kung anong bansa, si Sir Alex. Kagabi kausap natin siya at nag-send siya ng tao para makita nga to. Pero dahil yung panahon, pagdating po namin kanina, sobrang buhos ng ulan. Yun. Hindi ko na ho pinus na makita nila ma'am. So since kami naman nandito, sabi ko nga ho kay magmula dun sa hinintuan namin hanggang dito sa nilalakaran, hanggang sa site, hindi na namin siya ikakat para mapanood din po nila to kung ano yung latest ngayon. Ito ho ay may titulo na lupa na klowa. Ang mga klowa po dito ay mga matured na. Yan. Ito yung dinaanan namin. Madamo. Yan. Pero kalsada po ito nung nakaraan na sa 4 wheels, lalo na kung 4 wheels drive yung sasakyan, kaya po ditong makadaan. Andyan na po, una-unahan lang yung site, yung property. May mga portion na malalambot. Ito ho, yung malambot itong part na to, kaputik. Dahil ngayon ay nag-inulan. Pero magagawan po ng paraan. Ang maganda po sa property na to, ito ho ay may magandang view. At the same time, may maliit siyang waterfalls. Doon po sa vlog 215, nung una kong vlog na i-video ko pa ho yung waterfalls na yon, binaba ko siya. Sa ngayon, hindi ko na siya bababain. Ito na lang pong bungad. Mapapansin nyo po, may kalsada. Ayan o. Talaga. Dito, kahit kotse, kaya na dito. Kaya lang doon sa mga part po na malambot, lulubog. Kung 4 wheels, mataas ang sasakyan. Kahit hindi naman 4 wheel drive basta mataas lang po. Kaya po yon. Mag-start po yung hon ng property. Kasi nakapagpasukat na po sila. Nakapag-relocate na po sila. Dito na po. Ito pong puno na to. May muhon po dyan. Ayan po, mapapansin nyo po, merong pula. Ayan po yung marking. May muhon po dyan. Nakita ko na po yun. At ito na po yun. Yung part na to. Ito pong nilalakaran ko ay sa left side. Yan, nandito ho yung property. Kasi ito ay allotted na kalsada pa rin, kaya po nagkaroon ng road dito para sa lahat. Yung part na to, may nakapagsabi na may kalahating ektarya dito na binibenta din. At yung mga papadulo pa po, ang tagusto man po nito, Marilaki Highway. Kasi po yung kabilang bundok, Marcos Highway na po. Yung lagi namin pinupuntahan. Yun. So ito na po yung property, part na po yan. Doon sa mga nagtatanong kung ilang percent yung flat at ilang percent yung slope. Masasabi ko po dito, siguro nasa 70% yung slope. 70. Kunti lang yung flat, 30% kasi ito lang bungad na to. Yan ho ah. May magandang pwedeng lagyan ng treehouse, kasama na po yan. Tapos po ito lang po yung part na may plat. Yan, makita nyo ho. Malawak din ho, ma-maximize natin.
Hindi naman natin kailangan ng sobrang dami ng flatland kasi nandito po tayo sa kabundukan. Yun. Yan na po yung part lang ng flatland. Tapos sa slope, hindi naman siya sobrang bangin. Yun po. Hindi po bangin kasi yung iba nga po nagpapa-landscape pa para lang magkaroon ng konting bundok-bundok, malalagyan ng halaman, design na landscape. Ito ho ang maganda dito. May isa pong muhon dito sa part na to. Tapos yun po yung bahay. Ngayon, ito na ho yung school. Kitang kita. Nung time na nag-vlog po ako, wala pa pong pintura yan. Para mga forma pa lang ang ginagawa nila. Yan. Ito ho yung maganda. Ayan yung kalsada. Kung 4-wheel drive po yung sasakyan nyo, dito ho kayo magpa-park sa part na to. Ito na yung kagandahan. So, maaliwalas na ho siya. Bundok po ito. At kugon, pag tinanggal natin to, pwede na tayo maglagay po ng mga kubo-kubo dito sa part na to na naka-view dyan po sa bundok na yan, kasi dyan naman po ilalagay yung mga windmill. Ito ho yung part na may flat, tapos yung part na may slope na, ito na. Siyempre padahilig po yan, pero hindi siya bangin. May part lang kasi parang gumuho tong part na to, tapos doon po patagilid siya. So ang solusyon, pwede siyang lagyan ng hagdan pababa, andun yung mga cottages niyan. Kung ano man po yung na-imagine yung pamplano, kung pang sarili lang to o i-open for public pag ginawa nyo pong campsite. Ang view natin, yung may school daw po yan. So mag-open siya ng July 31, yung arko bago. Kaya po nagkaroon ng kalsada na sementado, paikot nga po. Maganda. Kasama po yun, pupuntahan ko po yan. Ayan po yung kabuuan ng property. Ito. So, kasama po yung doon. Andun po yung mini falls. Mayroon pong source ng tubig doon. Unlimited yun. Ang kuryente po, mapapansin nyo, wala pang poste dito. Ang huling bahay nandun. Or else kumuha po tayo dito kasi yan po mga kabahayan, nandyan po yung may kuryente na po dyan. So madaling solusyon naman po dyan is solar. Yung maganda, yung solar. Maraming paraan. Pero hindi naman malayo yung pagkukuha ng kuryente. At sa signal naman po, wala rin po tayong problema sa signal. Dahil may internet po dito. Dati po nakapag-video call ako dito. Smart at Globe meron. May muhon po dito ako nakita dati. Sa part na to. Yun. Ito pa rin po yun. Ito. Yung muhon. So, hindi siya nabago. Bali dalawa yan eh. Magkatabi. May isa pa po dito. So ito lang nakita natin ngayon. Itong muhon na to. Tapos masin nyo po dito na may gate. So nilagyan lang nila pero kasama pa yan. Itong part na to. Siguro lang para malagyan ng bakod. Itong may bahay. Anong ginawa? Tinaniman. Yung price po nito, sana hindi pa nagbago. Kasi 150 po ang price per square meter. So mako-confirm natin kasi after 5 months po ata na nung unang-una. May mga na-tripping po kami. Kaya lang dumadating sa punto na yung mga nakakakita nito yung titripping namin mas may edad. Kaya mas nahihirapan silang maglakad. Pero kung tutuusin ho dun sa mga medyo kaya pa talaga yung maglakad ng malayuan at hindi pa ganun kaidaran, mas maganda po ito. Yan ho, may mga talong, matabaan talong. Ito ho yung tubig dito, unlimited.
Bukod doon sa may waterfalls doon na maliit, angatin mo nga yung tubig. Kung ganun pa rin kalakas. Hindi naman siya ganun kalakas pero continue siya. Wala pong patayan ng tubig dahil galing po yan sa bukal. Hindi na po pinapatayan. Overflow lang. May mga okra. Anong meron dito? Baboy. Nilagyan ng baboy. Yun lang. Pero ito, siyempre, siguro po yung sa caretaker. Nilagyan nila ng alaga. Wala rin namang bakante rin lang yung lupa. Pwede naman talaga. Kaya lang, pag kayo po nakabili ito, pwede nyo pong, kung gagawin nyo po siyang farming, pwedeng gulayan, alagaan, free-range chicken, babuyan. Yun. Pero much better po dito, nakikita ko, is campsite, resort. Kasi po, magkakaroon po dito ng tourist attraction. Yung mga windmill. Nasa tapo tayo ng Real Quezon. Ito yung barangay ng Tagumpay. Pag pinanood nyo po yung isang vlog ko, packet po yan. O i-search nyo na lang po yung barangay ng Tagumpay sa Real Quezon. Maganda po ang overlooking sa dagat. Yung baba po niyan dagat na. Yan. Yan po ay school. Yung iba nagsasabi bundok daw, baka marami pa yung taong labas. Dito ho ay safe na tayo sa Real Quezon. Yung Panta Quezon, wala na tayong mga linlangan sa ganong tao. Kasi palibot po tayo ng mga kasundaluhan. Nandun yung Camp Kapinpin. Sa Three Lions may kampo rin po. Dito naman sa pagpasok ng Impanta ng Real Quezon, Pami Laguna, Siniluan Laguna, may mga kampo rin po ng kasundaluhan dyan. At bawat barangay may ilan pong detachment ng mga kasundaluhan natin. Kaya dito safe na po. Katulad niyan, makita natin na umuunlad din yung lugar dahil ang ganda ng school na ginawa. Hindi ko po alam kung elementary o high school ito. At yan pong malaking tore na yan, yan ho yung isang parang tester ng windmill. Ito na ho yung property. Sa part po na to, yun lang ang patag. Ito yung slope. Pero hindi po siya yung bangin na parang pahulog talaga. Kasi sa part na to, magagawa nyo na po na ma-maximize itong part na yan, may mga plot. Tapos lalagyan ng hagdan, landscape. Doon po may tumutunog na mga, andyan na po yung waterfalls, yung tubig, batis. Ito yung property no, Cloa Antitulo. May mga tanim na pailan-ilan. So yun po, sa gusto pong mag-visit, kung ano po yung nakita nyo sa video, ito yung actual natin. Pag nag-visit po kayo, ganito rin. Magugustuhan nyo po dito yung klima, malamig ang hangin, maganda po yung lugar, tahimik, pang retirement, may peace of mind po kayo. Pag gusto nyo po ng magdagat, may mga resort po tayo dyan sa baba lang. Wala po mga 15 o 20 minutes nasa baba na tayo, National Highway. Andyan na po yung mga resort. Mamimili na po kayo. Ito po yung part na pabangin, kumbaga slope. Maraming tanim na saging. Tsaka po yung karamihan na yan, kala nyo po damo. Yan po yung tinatawag na rasa dito, o yung tiger grass. Yan po yung tambo, yung ginagawa pong walis. Walis tambo, yun. So ang pinaka boundary po nito, nandun sa creek na yon, tapos nandun po yung muhon sa ibabaw. Ito kasama to, may bahay na to. Tapos yung padulo po dito. Ang sukat lang naman po niya ay nasa 1.5 hektar. Yung kasunod po nito, may mga nakabili na rin dyan.
Tapos po yung papunta pa po doon sa bundok na yan, nandyan yun yung Marcos Highway. Marami pa pong available na pwede nating silipin sa lugar na to. Maganda nga po kung may bakho, babakuin po natin yan hanggang doon sa Marilaki. Makukuha natin yung mga titulo po dyan, mga mura pa. So yun, baka less than 100 pesos. Siyempre nasa inner lot sila. Pero mga titulado, matured na klowa. Yun. Ito tayo. Pwede magtanim. Sitaw. Yun lang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po sa pag-subscribe.